Lumipas na ang 2 buwan mula nang tipunin ang hukbo, ngunit nananatiling nakahinto ang buong kampo. Habang lumalaki ang tensyon sa hanay ng mga sundalo, nagtaka ang isang opisyal kung bakit hindi pa rin sila nagsisimulang kumilos. Para sa kanila, sapat na ang paghahanda at panahon upang lusubin ang kanilang kalaban. Hindi na napigilan ni Bishop Radu ang kanyang pagkadismaya. Galit niyang ipinunto na 2 buwan na silang naghihintay at wala pa ring malinaw na utos. Sa kanyang pananaw, ang sobrang pag-aalinlangan ay maaaring magdulot ng kapahamakan at maging ang kanilang Diyos ay hindi matutuwa sa ganong kapabayaang pamumuno. Tahimik lamang na humigop ng alak ang kanilang pinuno at saka malamig na sumagot. Ayon sa kanya, matagal na nilang napagdesisyunan ang kanilang gagawin. Hindi sila natatakot makipagdigma. Ang hinihintay lamang nila ay ang pinakamainam na pagkakataon. Wala naman daw itinatakdang araw kung kailan dapat magsimula ang kanilang opensiba. Hindi pa din nakumbinsi si Radu. Muli niyang tinanong kung kailan eksaktong bubunutin ang kanilang espada at sisimulan ang digmaan. Para kay Radu, habang tumatagal ang paghihintay, ay mas lumiliit ang kanilang pagkakataong manaig. Ngunit isang malamig na ngiti lamang ang isinagot ng pinuno. Sa kumpiyansang tono, sinabi niyang napakasimple ng sagot. Kung kailan ang kanyang ama, ang Duke ng Dugong Dragon, ay magbibigay ng pahintulot. Sa isang iglap, napagtanto ni Bishop Radu ang mapait na katotohanan. Nagamit lamang sila. Habang nakatitig sa pinunong kilala bilang anak ng Dragon Blood Duke, naunawaan niyang ang hukbong, kanilang binuo sa pangalan ng banal na misyon, ay bahagi lamang ng mas malalim na plano ng Duke. Kalmado pa ring humigop ng alak ang pinuno habang pinakalma si Radu. Iginiit ni Radu na huwag paghaluin ang kagustuhan ng tao at ang kalooban ng Diyos. Agad naman nilinaw ng pinuno na wala siyang balak suwayin ang banal na layunin at tiniyak niyang hindi na magtatagal ang kanilang paghihintay. Ngunit habang papalayo si Bishop Radu, lalo lamang bumigat ang kanyang loob. Patid niyang kung patatagalin pa nila ang pagkilos, mawawala ang tunay na dahilan kung bakit nila unang itinaas ang kanilang hukbo. Ang bandilang iwinagayway nila sa ngalan ng Diyos ay unti-unti nang nagiging kasangkapan lamang ng ambisyon ng Dragon Blood Duke. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang nakakagimbal na konklusyon. Mula pa sa simula, ang espada ay hawak na ng Dragon Blood Duke at ang Holy See ay tila naging piyesa lalman sa kanyang napakalaking estratehiya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawawala ang moral na dahilan ng kanilang digmaan. At sa huli, napagtanto niya na ang banal na hukbo ay hindi kumikilos para sa Diyos kundi para isulong ang sariling layunin ng Dragon Blood Duke. Isa-isang nabuo sa isipan ni Bishop Radu ang buong katotohanan. Hindi kailanman naging layunin ng Dragon Blood Duke ang lipulin ang mga nilalang ng kasamaan. Ang tunay nitong pakay ay gamitin ang banal na hukbo upang magbaon ng isang matinding sugat sa puso ng Northern Alliance. Sa sandaling mangyari iyon, mapipilitang maging maingat sa bawat galaw sina Steel Duke at ang buong alyansa ng Hilaga na siyang magbibigay ng napakalaking kalamangan sa Dragon Blood Duke. Napabuntong hininga si Radu habang nakatanaw sa malayo. Umaasa siyang hindi pa huli ang lahat at sana'y gumawa ng tamang desisyon ang Dragon Blood Duke bago tuluyang mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Ngunit halos kasabay ng pag-isip na iyon ay agad niyang itinuwid ang sarili. Hindi, ang mas kinatatakutan niya ay baka huli na nga ang lahat. Samantala sa isang nayon na malapit sa magiging larangan ng digmaan, nagsimula ng lumikas ang mga tao. Isang matandang pinuno ng baryo ang desperadong humahabol sa mga mamamayan habang isinisigaw na bumalik sila. Sinisisi niya ang mga ito sa pag-abandona sa kanilang tahanan at ipinaalala ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa kanila sa loob ng maraming taon. Ngunit walang sinuman ang huminto. Alam ng mga mamamayan na wala ng saysay ang pananatili. Ipinaalala pa nila sa pinuno ng baryo na kung hindi dahil sa kabalyero at sa mga mersenaryo na dumating noon, matagal na silang nalipol. Ngayon wala na ang mga mandirigmag iyon at paparating na ang digmaan, wala silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa halip na bumalik, hinimok pa nila ang village chief na sumama na rin sa kanilang paglikas. Sinabi nilang wala ng oras para sa pagmamataas dahil ang digmaan ay nasa kanilang pintuan na. Kung nais pa niyang muling mamuno balang araw, kailangan muna niyang mabuhay. Nanigas ang matandang pinuno habang pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kanyang mga kababayan. Habang patuloy ang pag-alis ng mga tao, hindi pa rin matanggap ng village chief ang kanilang desisyon. Buong sigaw niyang ipinahayag na siya, mismong ang simbolo ng kanilang nayon at hinding-hindi niya ito iwan. Kahit nangangahulugan pa iyon ng kanyang kamatayan. Napabuntong hininga na lamang ang isa sa mga mamamayan at hinayaan na siyang manatili sa sarili niyang paninindigan. Sa gitna ng mahabang hanay ng mga lumikas, makikita ang mga pamilya at matatandang tahimik na naglalakad palayo sa kanilang mga tahanan. Ang bawat hakbang ay mabigat dahil alam nilang maaaring iyon na ang huling pagkakataong makita nila ang lugar na kanilang kinalakihan.
Samantala, sina Vlad at ang kanyang mga kasamahan ay tuluyan na ring umalis sakay ng kanilang mga kabayo. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga taong nawalan ng tahanan dahil sa paparating na digmaan. Napansin ni Vlad na tila nangingilid ang luha ng kanyang tauhan. Hindi niya napigilang biruin ito at tanungin kung umiiyak ba siya. Agad naman itong nagkunwaring matapang at itinangging umiiyak, sabay sabing naiinis lamang siya. Aminado siyang kasisimula pa lamang nilang magkita muli. Matapos ang 6 na taong pagkakahiwalay, ngunit heto na naman sila at kailangan na namang maghiwa-hiwalay sa walang saysay na digmaan. Ngumiti ng bahagya si Vlad at sa kagwamwa ng hindi inaasahang desisyon. Sinabihan niya ang kanyang tauhan na sumama na rin sa mga lumikas. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung ibig bang sabihin noon ay tinatanggal na siya sa kanilang grupo. Napailing sa Vlad at may ngiting sumagot. Hindi ka tinatanggal, bakasyon lang ito, at sisiguraduhin kong mahaba-habang bakasyon ang makukuha mo. Napatingin si Vlad sa kanyang tauhan at sa mahinahong tinig ay nagsalita. Ang lugar na dapat mong puntahan ngayon ay hindi ang manatili sa tabi ko, kundi ang samahan ang pamilya mo. Siguraduhin mong ligtas silang makakahanap ng matitirhan at ikaw ang mag-aalaga sa kanila. Kasabay noon ay iniabot niya ang isang maliit na supot na puno ng salapi. Ipinaalala niyang gamitin iyon sa tamang paraan dahil kapag nagsimulang magsiksikan ang mga lumikas sa iisang lugar, tiyak na tataas ang presyo ng pagkain, tirahan at lahat ng pangunahing pangangailangan. Napaluha ang kanyang tauhan habang mahigpit na hawak ang supot. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat sa taong nagligtas sa kanyang buhay at ngayon ay iniisip pa rin ang kapakanan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na hinayaang lumalim pa ang emosyon. Itinaas ni Vlad ang kanyang kamay at maikling nag-utos. Umalis ka na. Kapag nagpadala ako ng telegrama sa Marcia, pumalik ka agad. Tahimik na tumango ang lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang supot na tila iyon ang pangakong muli silang magkikita. Mula sa malayo ay sumigaw siya. Maraming salamat, Captain. Sigurado akong magkikita tayong muli. Hihintayin ko ang telegrama mo. Isang bahagyang ngiti lamang ang isinagot ni Vlad. Ngunit sa halip na mangakong magpapadala ng balita, pabirong ibinulong niya sa sarili. Balita, kalokohan. Nakalimutan mo na bang isang gintong barya ang bayad sa bawat letra ng telegrama? Natawa siya sa sarili niyang biro bago muling naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahan siyang lumingon sa isang taong papalapit sa kanyang likuran. Tahimik siyang nagsalita. Siya nga pala. Talaga bang sasama ka sa akin? Napangiti ang lalaking may pulang buhok at buong kumpiyansang sumagot. Hindi mo ba nakikita? Handa na ako. Kitang-kita sa kanyang mukha ang determinasyon na harapin ang anumang panganib na naghihintay sa kanilang paglalakbay. Ngunit umiling si Vlad at binalaan siya sa malamig na tinig. Mas malamig doon kaysa sa iniisip mo. Napakamot sa ulo ang lalaki at natawang sumagot. Malapit na ang tag-init, hindi ba? Gaano ba kalamig ang sinasabi mo? Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa labi ni Vlad. Malalaman mo rin kapag ikaw mismo ang nakaranas. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Alam niyang walang saysay ang mga salita hanggat hindi ito nararanasan ng sarili nilang katawan. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang tingin at maikli, ngunit matatag na nag-utos. Aalis na tayo. Sa isang iglap, nagsimulang kumilos ang buong pangkat. Sumakay si Vlad sa kanyang kabayo habang tahimik na pumuwesto sa likuran niya ang kanyang mga kasamahan. Iisa lamang ang kanilang destinasyon, patungong Ischua. Habang tinatahak nila ang bulubundukin, mabilis na nagbago ang paligid. Ang banayad na simoy ng hangin ay napalitan ng nakakagat na lamig. Makapal na hamog ang bumalot sa kagubatan at tila unti-unting nagyeyelo ang bawat hininga nila. Hindi nagtagal ay nanginig ang lalaking kanina lamang ay puno ng kumpiyansa. Mahigpit niyang ibinalot ang makapal na balabal sa kanyang katawan habang nanginginig sa sobrang lamig. Hindi ako makapaniwala. Ganito na agad kalamig kahit isang bundok pa lang ang tinawid natin. Reklamo niya habang halos manginig ang kaninag mga ngipin. Sinulyapan siya ni Vlad at bahagyang ngumiti. Nagrereklamo ka na gayong hindi pa nga tayo nakakapasok sa hilaga. Habang patuloy silang naglalakbay sa nagyeyelong kabundukan, hindi napigilan ng lalaking may pulang buhok na muling magtanong. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo manatili? Kailangan ba talaga nating manirahan sa hilaga? Dagdag pa niya na sinasabi niya na ito ng maaga. Magulo ang buong kontinente at bilang isang mersenaryo, buhay ang puhunan niya. Kaya kailangan niyang maging maingat sa pagpili ng amo. Tumango ang kanyang mga kasamahan. Alam nilang hindi bayro ang mga darating na araw. Sa lalong madaling panahon, maraming maharlika at mga ngalakal ang maghahanap ng mga mersenaryong handang isugal ang kanilang buhay kapalit ng kaunting ginto. Kapag nasilawa ka sa malaking gantimpala, malamang bangkay na ang kapalit nito. Napaisip si Vlad sa sinabi ng lalaki. Tumingin siya rito at kalmadong nagtanong. Sa tingin mo ba, naiiba ang hilaga? Napatawa ang mersenaryo bago sumagot ng may kumpiyansa. Sigurado akong iba ang hilaga. Bahagyang kumunot ang noo ni Vlad at napatanong kung bakit. Ngumiti ang lalaki at sumagot. Dahil sa mahabang panahon ng pamumuhay ko bilang mersenaryo, natuto akong magtiwala sa instincts ko.
Hindi na nagkomento si Vlad, isang malamig na salita lamang ang binitiwan niya habang ipinagpatuloy ang paglalakbay. Napakababaw. Subalit sa halip na magalit, napangiti ang mersenaryo. Sa kanyang isip, alam niyang hindi madaling basahin ang binatang kabalyero. Sa unang tingin, si Vlad ay isang taong malalim magsalita at tila walang pakialam sa damdamin ng iba. Malamig ang kanyang kilos at halos walang ipinapakitang emosyon, ngunit habang mas matagal siyang nakakasama nito, may napansin siyang kakaiba. Sa tuwing kaharap ni Vlad ang kanyang mga kasama, laging may nakatagong malasakit sa bawat utos at kilos nito. Ganon din ang pakikitungo niya sa kanyang grupo. Hindi siya mahilig magsalita ng maganda, ngunit ipinapakita niya ang kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya sa isip ng mersenaryo, kahit gaano pa kasama ang ugali ni Vlad, karapat-dapat pa rin itong sundan. Naalala niya ang laban kung saan nasaksihan niya mismo ang pambihirang kakayahan ng batang kabalyero, isang lakas na kayang baguhin ang takbo ng digmaan. Habang naglalakad sila patungo sa hilaga, lalong tumibay ang paniniwala ng veteranong mersenaryo kay Vlad. Mahusay sa espada, marangal ang pagkatao, at higit sa lahat, taglay niya ang suporta ng isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa hilaga. Napangiti ang mersenaryo. Kung ganon, at kung kasing liwanag din ng inaasahan ang kinabukasan niya, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Dapat akong sumakay sa barkong ito bago pa mahuli ang lahat. Para sa isang mersenaryo, ang tamang amo ay maaaring magbago ng buong buhay. At sa kanyang pananaw, si Vlad ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Makalipas ang ilang sandali, muling binasag ng lalaki ang katahimikan. So, tsaka nga pala, pagdating natin sa skwara, bibigyan ka ba agad bagong misyon? Hindi lumingon si Vlad, tanging ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Sandaling natahimik ang grupo nang muling nagsalita si Vlad. Sa totoo lang, hindi ko din alam kung pinapayagan pa akong bumalik. Kung wala ang opisyal na pagpapatawag ni Lord Joseph, isa lamang akong ipinatapong tao. Napatanong si Vlad kung bakit ito interesado sa kanya, ngunit ngumiti lamang ang mersenaryo at muling sinubukang gawing magaan ang usapan. Hindi pa natapos ang sasabihin, ay biglang itinaas ni Vlad ang kanyang kamay. Sa isang iglap, naglaho ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang dati tila walang pakialam na mga mata ay biglang naging matalim at mapanuri. Wari may naramdaman siyang kakaibang presensya sa paligid. Sa sandaling iyon, alam niyang may panganib na papalapit. Nang itaas ni Vlad ang kanyang kamay, agad na natahimik ang buong pangkat. Walang sinuman ang nakaunawa kung ano ang naramdaman niya hanggang sa biglang umugong ang kagubatan. Mahinang bulong ni Vlad, may paparating. Walang pag-aalinlangan na sumigaw ang pinuno. Pumorma, ihanda and depensa. Kasabay nito, lalo pang lumakas ang ugong ng mga yabag. Nakikita na ng pinuno ng mga mersenaryo ang mga paparating. Mabilis niyang binilang ang mga anino. Humigit kumulang 20 ang bilang nila. Masusing pinag-aralan ni Vlad ang kilos ng mga ito. Mahinang sabi niya na huwag silang kikilos hanggat hindi siya nagbibigay ng utos. Nag-aantay sa kanya ang mga mersenaryo. Bagaman sila ang mas maraming karanasan sa larangan ng digmaan, walang sinuman ang tumutol. Maya-maya pa, muling nagsalita si Vlad habang nananatiling kalmado ang kanyang muka. Saad pa niya na hindi man lang nila sinubukang itago ang paglapit sa kanila. Wari ay kumpiyansa sila na para bang wala silang dapat ikubli. At batid agad ni Vlad ang nakakabahalang katotohanan. Hindi sila mga kalabang kayang pigilan ng isang karaniwang kumpanya ng mga mersenaryo. Napako ang tingin ni Vlad sa mga aninong mabilis na lumitaw mula sa ulap ng alikabok. Habang papalapit ang mga ito, lalo niyang naramdaman ang kakaibang presensya na bumabalot sa buong kagubatan. Mula sa kailaliman ng kanyang karanasan sa mga labanan, isang babala ang sumigaw sa kanyang isipan. Sinasabi ng kanyang instinct na mapanganib sila.